Katulad nga ng napag-usapan natin sa nakaraang video na ilalabas ko kagad yung updated chapter ng manga ng My Hero Academia ay eto na sa wakas. So kung hindi mo pa nga napapanood yung previous chapter, mas mabuting unahin mo munang panoorin yon bago mo puntahan yung video na to. Bali yung link ng nakaraang video ay ilalagay ko sa description sa baba. At siya nga pala, meron nga pala kaming collaboration channel na ang pangalan ng channel na to ay The PH Senpais. Bali binubuo kami ng 5 mga miyembro ng mga anime content creators na gagawa ng iba't ibang Tagalog anime reviews na malamang magiging sakto sa panlasa nyo. Guys, ilalagay ko rin yung link ng channel na to sa description sa baba. Maliban nga din pala sa updated chapter ng My Hero Academia ay gagawan ko rin ng review yung simula ng Season 7 and currently ay nasa chapter 333 na tayo sa labanan sa pagitan nila Stars and Stripes at Shigaraki. So medyo napapahaba na ang ating intro kaya naman isa lang na muna natin yung recap. Sa nakaraang chapter ay pinakita sa atin ni All Might ang isa sa mga alas niya na battle suit na mala Iron Man ang datingan. Dahil nga sa wala siyang quirk, ay nagpa-customize siya dito ng battle suit sa anak ng dati niyang kaibigan na si Dave at eto nga ay si Militia Shield. Hindi lang yan mga idol, dahil yung kotse ni All Might ay naging parte rin ng battle suit niya na kung saan ay naging isa itong armor. So sa pag-uumpisa ng labanan ng dalawa ay na-damage agad ng 66% yung armor. Subalit nakakonekta naman si All Might ng mga solid na pag-atake. Gamit ang Black Whip at Charge Bolt na nakaprogram sa system ng suit ay nagawa niyang ma-stabilize si All for One. Gamit ang isa pang help mechanism ay kumonekta rin ng matinding atake si All Might sa villain na to. At dito nagtapos yung chapter 396. Ngayon ay isa lang na natin itong chapter 397 ng My Hero Academia at may title itong Taking Out the Trash. Sa pagsisimula ng panel ay makikita dito si All Might at sinabi niya kay All for One habang binubugbog niya ito na may mali nga daw sa mga nangyayari ngayon sapagkat mahigit 55 taon na nga daw siya at hindi daw dapat niya binubugbog ang isang batang katulad ni All for One. Matindi nga rin yung pang-trash talk dito ni All Might para nga tuluyang mainis at mawala sa control si All for One. Dagdag niya pa na isang nga daw biktima itong si All for One dahil sa naipon niyang galit para sa kagustuhan nito na manakaw ang One for All. Pero dahil nga daw sa bagay na yan ay ito rin daw ang nagbibigay ng tsansa dito kay All Might para manalo sa labanan na to. Bali tuloy-tuloy nga dito yung pang-trash talk ni All Might. Sinabi pa dito ni All Might na isang nakakatawang biro nga daw kung tatawagin pa rin ni All for One na Demon Lord yung sarili niya na kung ang isang quirkless na katulad ni All Might ay kaya daw siyang sabayan ng one-on-one battle. Makikita dito na talaga namang effective tong ginagawa ni All Might dahil nga biglang gumamit si All for One ng multiple quirks sa iisang pag-atake lang dahil sa sobrang inis niya dito kay All Might. Kung mapapansin natin sa panel na to ay napakalawak ng sinakop ng multiple quirks na to. Bali nga 6 na pinagsamang quirks ang sabay-sabay na pinakawalan ni All for One dito. At talaga namang maraming mga gusali din ang nawasak sa pag-atake na yon. Napansin niya ni All Might yung random na paggamit dito ni All for One ng multiple quirks dahil sa sobrang inis. Salamat na din dito sa Utility Cape Auto Guard Dark Shadow na binasi naman sa quirk ni Tokoyami at talaga namang protektahan siya neto. Dahil nga doon ay nasabi ni All Might na gumagana nga daw talaga etong pang-aasar niya kay All for One. Kaya naman dapat nga daw ay ipagpatuloy niya pa ito para mas magliyab pa nga daw yung apoy ng galit netong si All for One. So ginagawa niya nga to dahil nga binibigyan niya ng maraming oras sila Izuku Midoriya para talunin si Shigaraki. At para nga din mapigilan si All for One na makapunta sa UA Academy para makapag-fuse dito sa isa pang threat na villain na to. So katulad nga nila Jarvis at Friday sa suit ni Iron Man ay nag-remind din dito si Hercules kay All Might na na-damage nga daw etong cape at yung naging iba pang mga parts ng kanyang armor. Pero despite nga nito ay nagpatuloy pa rin si All Might sa pagbibigay ng command kay Hercules na i-activate yung support mode sa maximum capacity neto. Sinabi naman dito ni All for One na ano nga ba daw ang iniisip netong si All Might at nasabi niyang kaya siyang sabayan neto. Makikita natin dito na talaga namang bakas pa at nakapaikot pa din sa katawan neto yung aura ng multiple quirks na ginamit niya kanina sa pag-atake dito kay All Might. Pagkatapos ay gumanti pa nga ito ng trash talk kay All Might at sinabi niyang isa nga daw walang halaga na pirasong basura etong ating former number 1 hero. Sa di may paliwanag na dahilan nga daw, ang pagsusuot ng basurang costume na to ay nakapagbigay ng kumpiyansa dito kay All Might. As soon as na masira niya nga daw etong suit na gamit ni All Might ay paniguradong katapusan niya na nga daw. Hindi katulad ng taong may taglay na quirks, ang ganitong klaseng basura na suot ni All Might ay hindi daw kayang lagpasan ang limitasyon neto. Dito nga ay naalala ni All Might yung mga sinabi niya kay Midoriya during nga netong cultural festival patungkol sa mga support items na to. Sinabi niya nga kay Deku na wag nga daw masyadong umasa sa mga support items na to. Lalo na't sa pagkawala o pagkasira ng mga ito ay doon mo nga daw mararamdaman ang pagiging helpless. Marami na nga daw siyang nakitang mga heroes na nahulog sa ganitong patibong na nag-rely lang ng sobra sa mga support items. Matapos niyang ma-recall yung sinabi niya dito kay Deku ay sinabi niya kay All for One na parehas nga daw sila ng pag-iisip.
Dito ay naalala din bigla ni All Might nung una niyang mamit etong master niyang si Nana Shimura. Habang nakalutang nga itong si Nana Shimura sa taas ng mga talon ng mga villains, bali tinanong niya nga dito etong batang si All Might na kung plano ba daw na itong labanan ang mga kalaban na to gamit lang yung metal pipe na hawak niya. Makikita natin dito na nakapatama si All Might ng isang malakas na suntok sa noo ni All for One. Pero parang hindi lang ito ininda ni All for One. Pagkatapos ay sinabi nga nito na hindi nga daw siya nahulog sa patibong na plano na itong si All Might. Ang tagumpay nga din daw sa labanan na to ay nasisiguro niya. At napakalaki nga din daw ng oras niya para iligpit yung basura na ang tinutukoy niya nga dito ay etong si All Might. So dito sa pinakahuling panel ay biglang nagpakawala ng matinding shockwave etong si All for One na talaga namang ikinatalsik ni All Might. At makikita natin dito na unti-unting kumakalas yung mga parte ng battlesuit niya. Pero napasigaw pa nga siya dito at nasabi niya kay All for One na wag na nga daw itong gumawa ng mga rason. Dahil ang totoo nga daw ay nakakahiya tong ginagawa niya. And that's it para dito sa chapter 397. Kung nabitin kayo mga idol dahil sa sobrang ikli ng chapter na to, ganun din naman ako. Dahil 7 panels lang talaga ang inilabas ni Horikoshi, na usually naman sa bawat chapters na ginagawa niya, kadalasang 14 to 16 panels. And ayun na nga no, antayin na lang natin mga idol yung kasunod na chapter, dahil dito ay bakalatagan tayo ng maraming panels. So hanggang dito na lang mga idol, and as always, bye-bye!